Dadaling ko ngayon. Tama naman, oh. Ano? Walk ka na naman. Excited ka na naman. Ha? Uy! Mga boss, pag ganyan, hindi mo agad kukunin. Kasi excited yan. Tamo, gaano kalaki to, oh. Naghihintay naman siya, oh. Actually, yun ang focus natin today. Kung paano natin matuturuan si Kim na maging kalmado. Shh. Excited siya lumabas. So, binablock ko lang, no? Tinitingnan ko kung magre-respond siya. Kumbaga, titingnan ko lang kung re-respeto siya pag binablock. Okay. Okay. So, excited pa rin. Narangan mo na agad ng stick. Okay, so ang gagawin natin dito, dahil triggered siya, balik-balik tayo dito sa area na to. Balik tayo. So nakita niyo yung pagkakaiba ng walk niya, mas kalmado ng konti lang. Curious pero hindi sumusugod. Actually, yung tinuturo natin sa kanya ngayon ay paano siya kakalma sa walk, which is parang nakukuha naman natin. Medyo humihila kasi gusto niyang umamoy somewhere, pero pinipigilan natin. Pangalawang araw na ng labas ni Kim, kahapon lang yung una, medyo mas mellow siya. Hindi kagaya kahapon na talagang nambabatak. Yan, yan. Ayan o, mas relax o. Kahapon, tikom ang bibig eh. Ngayon, hindi o, buka. O, pag huminto tayo, at huminto siya, o, good dog o, yan. Repeat natin, good dog eh. Ano to eh, asong kulang sa aruga, iniwan ng mama. Kaya ganito ugali nito eh. Inside. Inside. Okay, so tapos na yung walk kay Kim. Para sa mga dominant dogs, kailangan talaga one by one muna kasi ang tagal na nabakante kami sa packwalk. Makikita nyo naman yung improvement niya from day 1, which is kahapon, and day 2 na siya lang mag-isa. Hindi na siya masyadong triggered sa environment at nakikinig na. Kasi kahapon di nakikinig eh, windang eh, at nakikinig na rin sa aking magic stick. Kaya kung may mga aso kayo na dominant, kagaya nito, si Kim, kailangan nyo silang i-walk para makuha nyo yung leadership at hindi kayo mahirapan sa pag-curve ng behavior nila. Okay? Enjoy walking.